nabo ang mga kalag sa purgatorio o ang mga kalag sa itong mga kapalimutan o mga pamilya. Pagkaroon kita sa pagsawag ng Santos Misa, mahinulsod kita sa ating mga sabi. Kini ang ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyong hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Gidungog nga may nakikilawas niya kaninyo ug hilabihan kini kangitan nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa imo. Kay gisuwitlan ako nga mayo sa katao nga nakipuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpagarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubok kamo o papahawa mo sa inyong pundo ang nakabuhat ni ini. Alam ka na ko, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu, ug sa ngalan sa atong Ginoong Jesus, gihukman ko na ang naghimo ni ining mangiad nga butang, samara nga naguban ako kaninyo. Sa inyong pag-igong, naging-tago ako kaninyo diha sa Espiritu, pinaagi sa gahong sa atong Ginoong Jesus, nga nakikuban ka nako. Itugyan pinitawanan ang Satanas, aron laglanon ang iyang lawas, ug ang iyang Espiritu, maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo na kamo magpagarbo, nasayo kamo sa giingon, ang gamay patubo, makapatubo sa tibuok pinasa. Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubog sa sala aron maputli kayo kamo. Unya mahisama kamo sa bagong minasa nga walay patubo, ingon sa akong nalibawan nga kamo maugayon. Kay si Kristo ang naging karnero sa pangilid sa pagsaylo, gikahalan na. Busa sa ulugon ta ang kubira sa walay paggamit sa parang nga sinanggugan sa daan patubo nga mao ang patubo sa sala o kalawkayan. Kung dili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputri o sa kamatuuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unay ako diya sa imong katarong, kay ikaw, Diyos, di malipay diyan sa kadauhan. Walay taong dautan na magpagibig diya kanimo. Dili unta mo baro ang mamalitason diya sa imong atuban. Hidungtan mo ang tanan nagabuhat o dautan. Diya sa imong katarong,
kahangturan. Pagalit di sila kung ikaw mayroon kami mahalin. Kanina nag-iuma sa iyong mahalan. Sa laing hadlawing pagpahulay, isulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Dito may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaw ug mga Pariseo, nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus na nagbuwag sa kalabasan. Busa, ilang ipanin-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlang ipapahulay. Apan hibaw ni Jesus ang ilang ihuna-huna ug iyang ingnan ang tawo nga kuyos ug kamot. Tindog ug dali nga rin sa kubangan. Ug bitindog ang tawo ug ibalog dito. Unya niingon si Jesus kanila, "Pangutanon ko kamo, unsa ba ang itugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlang ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtanaw silang tanan o kunya isultihan niya ang tao. Ituyod ang imong kamot o ituyod sa tao ang iyang kamot o naayo kini. Apan napuhod sila pag-ayo o nagsabot kung sa ilang buhaton kang Jesus. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Ang ilang ipalabi, amon sa piling pwedeng buhaton, nakalipot na sila pagbuhat sa unsay angay buhaton. Kita mga igsuon ato po din tanawon sa atong kaugalingon tungod kay ato bayaning dilitok diha sa ato ang pinipensya. Kay ako nakalapas ug ako gayamon sa unahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Ato pagalinan pukpukon kung kasing-kasing kay akong salat, akong salat, akong dabong salat. Mga igsuon, ang mga tao posible apil ka sama ng mga Pariseo. Wala man sila ibuhat na dautan ngadto sa kambisan kinsa, apan wala lang po sila manumbalin. Murag kita ba wato tayo ibuhat na dautan directly, apan usahay kita wala po ka manumbalin. Ang tao sa Ebanghelyo mga igsuon nagpahinumdum din sa mga tao sa tuang panahon karon nga nagkinahanglan. Posible tingali ang kadaghanan ng publikong kwarta, apan sigurado ko nga daghan usab nga doon ay laing panginahanglan gawas ng ining kwarta. Tingali ang uban ang hinahanglan sa pagtagad, ng hinahanglan sa paghigugma, nanginahanglan sa atong pagsabot, bisan pagani ang uban nanginahanglan sa simple lang kaayo nga pahiyon. Bisan wala tayo daghang kwarta, mahatag ni natong mga butang. Niadtong Septembre 1800s mga igsuon, adunay usa ka handful French woman nga ni-travel siya from Milan to Lyon, kuyo ng iyang pamilya. Mabdo siya, kunya grabe kamasakiton. Grabe siya kamasakiton, mabdos pa rin siya sa dihang nanugtok siya sa puntahan sa simbahan. Kunya tungod sa iyang kahimtang, gidala siya sa pare sa ospital. Kung dito sa ospital, wa siya ma-admit, wa siya tagda, tungod kay langyaw siya. Gidala siya sa pare sa laing ospital, apan sama na sitwasyon.
walay tao nga gusto nga mutabang kaniya. Ug tungod sa iyang taas na kaayo nga pag-antos, ug tungod sa iyang grabe na kaayo na sitwasyon, tungod sa iyang grabe na kaayo na sakit, ang maong babae namatay diha sa mga bugtong sa maong pari. Ug diha mga igsuon na ambos sa pari, kung unsa man gyud ay kinahanglan sa mga tao. Nakaambos siya sa usay kinahanglan sa mga tao nga naglisod, sa mga tao nga wala yun, sa mga tao nga way manikanan, o galing sa mga tao nga wala sa sakong panisip. Muna siya mismo, nagtungod siya mga balay nga mutabang hindi mga klase sa tao, o siya nahimo na santos, o karon na muna sa ganda na kaayo nga mga balay na tambanganan sa tibuok kalibutan. Kunya, nagsugod lang yun tungod atong subok kaayo ng istorya sa maong babae. Mga igsuon sa itong pagpadayon ng Santos na Misa, mangayo kita sa panabang sa itong mahal na Birhen. Nasama niya makakita ta sa mga panginahanglan sa mga tao. Nasama niya nakakita siya sa panginahanglan diya sa kasal sa Kana. Pinawat mga igsuon diya sa itong mga pagampo, ang atong mga kamot, uptan sa atong mahal na inahan. Aron kita mas madukol pag-ibnag to sa iyang anak. Amen. Amen. Manindungan tayo. Sa dagong pagtuo atong karon ipadangag ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios ug moingon kita. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan sa kanunay magbago ug mahiluan pinaagi sa mga pulong sa Ebanghelyo ni Kristo. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga sila nga anaa sa pagkagamhanan, magiyanan sa kinaadman, sa higayon nga muhimo silang mga desisyon ug sa mga butang nga kinahanglan hatagan ang unang pagtagan. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga atong pagsimba, magsalawin sa atong kamatinud-adon o sa atong pagsalig sa mapaupusan pag-alagad sa Dios o sa isig katao. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga dagan natong paglaom ang mga nawala nga niiling o kahupayan ang mga nagmasakito. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga imong nang isipon nga tapos sumapuslamong anong kanamo ng halagdog Teofilo Kamomo, mabayaw ng nato sa altar sa mga santos. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga martuhong nga namatay, mupahulay kauban sa Dios dito sa iyang kingharian. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Langit ng Amahan, dungga ang among mga pagampo, kay kini among pangayo ng pinalo ng Kristo, among Ginoo. Amen. O Ginoo, kaming nangalawag sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga napasulong paghandog ka Maria Ganunay Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimong ta pag-alangay ninyo sa anak sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa ngalan sa atong Padre-Pura, mga Padre-Pura, Franzaki, Padre-Oli, Padre-Lito, ako nagpasalamat sa tanan mga tao na nahimong kabahin nining kalihukan sa pagbuaw sa atong mahal na Birhen, ang Birhen Sarita, atong pagpakanan namin. Pagpapusap at tanan ng mga pilgrims na ninadini. Pasalamat ka sa mga
mag-serve in misa na ang choir, na ang ministers, assistant, kolektora, o ang tanin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magagabong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nakalala ang Santos na Misa dahil ang kalinaw o buka ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun, unang-una, napaka-bless po natin na nandito, regular po na bumisita. Annual na binisita tayo sa mahal na Birhen sa Regla. Ito ang mga devotees ngayon nanampalataya ang hinihingin. Ito mga idol, galing pa siya sa Lapu-Lapu, bali natin po dito sa annual na po niya pagbisita. So nakikita natin mga nag-aabang mga pilgrims po sa ibang mga barangay. Dito kakarating lang siguro mga 1:30, karating lang po sa mahal na Birhen. Humihingi po sila ng halik po tayo sa Birhen. Katatapos lang po ng misa Father Glenn bali ito magstay mga ilang araw dito, tapos vigil, mga vigil lang po siya. Mayong adlaw mga igsoon ko diha ni Kristo. Manghinaot ko nga anamong tanan sa mayong lawas. Karong adlaw diay mga igsoon na ania ako karon sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Fatima. Miduaw karon ang usa ka milagrosang Birhen sa Upon, ang Birhen sa Regla. Kini mga idol, bali tinuig ni siyang pagbisita, duaw ni bali duaw, ibig sabihin pagbisita sa Tagalog pa, sa taga-tigga sa mga parishes Cebu po. Ayun,
Ngayon nandito mga pilgrims po, pumipila kasi kararating lang po ng mahal na Birhen sa Rigla. Bali ito, magstay mga ilang araw dito bago po siya bibisita sa ibang lugar dito sa Cebu. Hanggang sa pagkaalam ko lang, hanggang Wednesday po to siya ng hapon. Tapos sa sunod naman niyang duaw dito sa isla ng Ulango kung walang mga pagbabago. Yan po, ito po ay pagkataon na natin lalo na sa mga malapit lang dito sa Basak, Mandaue, na bibisita rin po kayo dito sa instead na pupunta kayo sa Lapu-Lapu.